Ano-ano nga ba ang mga common mistakes na ating na-encounter kapag tayo ay nag-aalaga ng RTL chicken? Dito sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 common mistakes na palagi nating na-encounter, palagi natin nararanasan sa mga nagsisimula sa RTL business. Kung bago ka dito, mag-subscribe ka na, mag-like ka na at mag-click ng notification button at pag-uusapan natin ang lahat ng yan pagkatapos lang ng maikling intro. Hi guys, magandang hapon. Thank you so much for joining. Ayan, so salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating mga videos. No, ngayong hapon na to, pag-uusapan natin is yung 5 common mistakes sa pag-aalaga ng RTL chicken. So guys, maraming salamat sa ating mga supporters, no, and thank you so much sa walang sawang panonood at pag-like, pagko-comment. So kung ikaw ay hindi pa subscriber, paki-subscribe mo naman itong ating channel kasi 87% o 83% ng ating mga nanonood sa channel ay hindi nakasubscribe, no? So libre naman po ang ating subscription, baka naman po susubscribe nyo na. I-click nyo lang po yung subscribe button at i-click nyo na rin yung notification button para palagi po kayong updated, no, sa ating mga channel. Anyway, ngayong hapon na ito, ang pag-uusapan natin is basically 5 common mistakes sa pag-aalaga ng RTL chicken, which is ako din, guilty ako sa lahat ng yan, no? Sa lahat ng mga to, ito din ang isa sa mga naging downfall ko. Unang-una ay hindi naiihanda o hindi nakakapaghanda ng tamang paghahanda bago dumating yung ating mga RTL chicken. So isa yan sa mga naging issues ko nung unang naging problema ko kasi hindi ko naiayos, no? Hindi ako nakapaghanda ng feeds na kailangan ng mga manok pagdating nila. Hindi ko na-disinfect yung mga cages na dapat paglagyan nila. Hindi namin na-check yung mga drinkers kung gumagana ba at ayos. Yun, so lahat ng yan dapat inihahanda natin, iniaayos natin bago pa man dumating yung ating mga manok. So mahalaga guys na hindi natin nakakaligtaan ang gawin ito kapag tayo ay may paparating na mga manok. Kasi ang ating mga manok nangangailangan yan ng malinis at maayos na tubig at maayos na daluyan ng tubig. Kapag faulty yan, di gumagana, nagli-leak, yung mga yan ay magiging issues, no? So kalawa, pag walang pagkain, isa sa mga pinakamalaking issues, no? Kami ay pandalas na bumili ng feeds kasi hindi agad namin na-anticipate na kailangan pala yon. So common sense lang yan guys, no? Pero pag beginners ka, kasama yan sa mga mistakes na pwede mong ma-encounter, no? So tandaan nyo, bago dumating ang inyong mga manok ay siguraduhin ninyo na may pagkain sila at may tamang inumin. May mga vitamins and supplements kayong ibibigay, may anti-stress. Lahat ng yan dapat ay na-prepare. Ikalawa ay hindi nagbe-verify ng suppliers, no? So may mga nag-message sa akin, may mga nagkukwento sa akin na dahil hindi nila na-verify ang kanilang supplier, yung araw na dapat ay delivery ng kanilang mga manok, hindi dumating ang kanilang manok. Tapos hindi na nagparamdam. So wala masyadong gastos kasi cash on delivery naman ang order. Kaya lang ang problema, na delay yung kanyang pagdating ng mga manok. So instead na operational na ang business, na-delay pa ng 2 weeks kasi yung another supplier na inorderan niya saka pa lang siya nakakuha ng mga manok. So kailangan mag-verify kayo ng inyong mga suppliers. Unang-una, huwag ninyong hahayaan na ma-scam kayo. Isa sa mga issues natin is dapat ay nai-scam yung ating mga
kapwa RTL na beginners, no? So huwag kayong papayag na may scam kayo. Dapat i-verify nyo ang inyong supplier. Dapat humingi kayo ng mga tao na pinagdalhan nila ng manok sa inyong lugar. Tapos itanong nyo talaga doon sa tao na yun kung okay ang mga manok na dinala sa kanila. Huwag kayong magbabayad ng down payment online, no? Huwag kayong magsisend ng bayad kasi chances are pag naipadala nyo yan, biglang mawawala na lang, no? So kapag vetted ang inyong supplier at pinuntahan nyo ang inyong manok, nakita ninyo sa may-ari kayo nagbayad, humingi kayo ng resibo, may proof kayo nyan, okay yan. Pero kung wala, online lang, wag na wag kayong magbabayad dahil posible na kayo ay ma-scam. Ayaw nyong ma-scam, ayaw nyong maranasan na kayo ma-scam ng hundreds of thousands of pesos, no? Kasi masakit sa ulo yan. Yung pinaghirapan natin, mawawalang parambula. Ikatlo is basically pagpapakain agad ng layer feeds, pagpapailaw agad ng pagdating pa lang ng mga manok, at saka pagbibigay agad ng egg 1,000. So ito yung isa sa mga common mistakes kasi tayo eager tayo na mangitlog yung ating mga manok, magsimula agad mangitlog. Kasi meron ako talagang ganong tendency, excited ako, kasi ako din, ito yung isang mistake ko, no? So nung unang dumating yung first batch ng aming mga manok, so sinabihan ako na 19th week na ng mga manok at magsisimula na mangitlog. So totoo naman, nagsimula na mangitlog. So sa ka-excitedan ko, ginawa namin is layer feeds agad yung pinakain namin. Layer agad ang binili namin feeds, so para mangitlog agad ang mga manok. Ikalawa, nagpailaw agad kami. So pinailawan agad namin yung mga manok. Tapos sa sobrang excited ko, the next 2 days, pina-full blast ko na yung ilaw 16 hours. No? So nagresulta ito ng unwanted result, no? Syempre nagkaroon kami ng maraming prolapse, maraming namatay, etc. Hindi ko alam na yun pala ay isa sa magti-trigger ng aking anxiety, kasi basically may araw-araw may namamatay na isa, dalawang manok kasi nagkakaroon ng prolapse. So nag-adjust kami ng konti, pinatay namin ang ilaw, tapos hindi na namin sila pinailawan hanggang sa medyo mature na sila. So yun, pagka dumating ang mga manok, wag muna agad pakainin ang layer feeds. 16 weeks pa lang ang ating mga manok, yan pa lang ang edad nila. Sobrang bata pa nila, kung tutuusin mga pulit pa lang yan. Ang tawag sa kanila, dumalaga pa lang. Sa mga normal na mga breeding places, no, 7 months dyan pa lang sila nagsisimulang prepare ng manok, tapos pag mga 9 months, 10 months, saka pa lang sila nagsisimulang mag-breeding. Sa mga native chicken natin, normally 7 months pa lang yan magsisimulang mangitlog. So 4 months is sobrang aga pa, sobrang bata pa. Pero dahil hybrid yung mga manok natin, capable na silang mangitlog mga within 4 months, 5 months, no? Kaya lang pag pinersa natin yan by introducing light, no? Introducing light is basically encouraging chicken para mangitlog, no? Kasi meron sa brain nila na tinatawag na pituitary gland na i-stimulate kapag may ilaw, no? So kapag pinakain natin agad sila ng layer feeds, no? Bata pa sila, normally dapat ay hayaan natin sila sa grower feeds muna hanggang sa makapag-produce sila ng 5% na layer eggs nila, no? So kapag 5% na ang production mo, pwede na sigurong mag-introduce ng layer feeds, no? So yon, at yung egg 1,000 guys, magandang egg 1,000, walang problema dyan. Yung mga egg boosters, walang problema dyan. Ang problema dyan, pag binigay mo yan sa batang edad ng ating mga manok. So dapat hindi yan binibigay ng ganong kaaga. So kami 30th week kami nagbibigay, tapos saka pa lang kami magsisimula niyan. At ginagawa namin yan every
3 days a week pagkabaguhan. Kapag kailangan na ng araw-araw, binibigay namin yan ng araw-araw. Sa umaga alas 6, tapos sa hapon yung vitamins, yung Vitamin Pro. So yun yung ating ginagawa dyan. Okay, so dapat wag nyong madaliin. Lahat ng minamadali ay masakit at frustrating, no? So kapag maagang ng itlog ang inyong manok, minadali ninyo, maaga ding titigil lang pangingitlog yan. So hayaan natin yung natural course niya. Paidadin natin muna ang ating mga manok. Mangingitlog at mangingitlog yan kahit hindi natin sila pakainin ng layer feeds, kahit di natin pailawan, kahit din mangingitlog yan. Kapag nagpo-produce na yan ng tamang numbers, 5%, saka pa lang tayo magmixing ng ating mga pakain, at pagka ready na sila, saka tayo mag full time ng pakain, pailaw at saka pakain, pailaw at saka yung egg 1000, yung mga boosters natin ng eggs boosters. Sunod ay isa sa mga common issues, which also guilty ako dito, is hindi marunong magkwenta ng gastos. So nung una, banat lang ako ng banat ng gastos, no? Bili ako ng bili ng kung ano-anong mga dapat kong bilhin. Well, ang tingin ko dapat kong bilhin, pero hindi na-realize ko hindi naman pala dapat, no? So bili-bili ako ng iron supplements, bili-bili ako ng calcium supplements, not realizing na yung akin palang mga feeds na ginagamit ay kumpleto naman nun at hindi naman kailangan, no? So hindi din marunong akong magpresyo ng itlog. So hindi ko alam kung paano pe-presyohan ng itlog ko dati. Narinig ko, sabi nung kapatid ko, 140 daw ang per tray sa bayan. So 140 ko binenta, no? Tapos pag narinig ko na ganito ang presyohan doon sa kabilang farm, ganito din ang aking pinipresyo, no? So hindi pala doon hindi pala ganun dapat. Yun yung pinaka easy way, pero hindi mo alam kung paano, kung magkano yung kikitain. So ngayon meron kaming standard na ginagamit. So basically meron kaming expenses, tapos yung operational expenses, tapos i-divide namin yung sa production, kung ilan ang production namin. Pag nakuha namin yung expenses namin, saka kami magma-markup kung ano yung markup na gusto namin, at naka-level sa standard price ng DTI, no? So ganun lang guys, no? Pero pwede yung manggaya ka lang ng presyo, manggaya ka lang ng presyo ng market sa bayan, sa palengke, o kaya naman gawin mo yung production minus expenses divided by expenses, kung magkano papatakan ng expenses mo sa isang buwan, tapos per egg, tapos idagdag mo yung markup mo. Doon mo makikita kung magkano ang tubo mo sa isang buwan o kaya sa isang itlog. Okay? So ngayon, ang isa sa pinakahuli natin na common mistakes na ako din ay guilty ay hindi marunong makinig at di masyado nag-aaral. Yun lang ang siguro isa sa mga difference ko. Ako, nag-aral talaga ako ng todo. Nag-research ako kung paano ko gagawin, hindi lang sa YouTube, hindi lang sa internet. Nagtanong ako sa mga professional na gumagawa nito, binisita ko yung mga farm na gumagawa nito. Nagkaroon ako ng mga mentor na tinuturuan ako kung paano gagawin. Tapos ang tamad lang ako is basically yung hindi ako, may mga time na parang hindi ako nakikinig sa mga suggestions. Pero ang isa sa pinakamahalaga is dapat ay handa tayong makinig at handa tayong mag-aral, handa tayong magkaroon ng mentor. At alam ko yung mga mentor natin, sigurado ako itatama tayo, i-guide tayo dun sa mga dapat natin gawin. Wag lang kung napanood natin, nakita natin kumikita, banat na agad tayo. Kailangan natin tong paghandaan kasi business ito. Kailangan natin pagplanuhan at kailangan natin ng maayos at effective na execution. Kasi kung hindi natin gagawin yan, meron tayong konting problema. Kasi syempre, hindi ito katulad ng bibili ka lang ng 1 kilong manok, gagawin mong fried chicken. Hindi ganong kaliit ang puhunan natin. Dito,
ay minsan ay libo-libo, no? Hindi lang tens of thousands, kundi hundreds of thousands minsan. Ang iba, millions pa nga ang puhunan. So, kailangan paghandaan, pagplanuhan, at i-execute ng tama, no? Kapag ganon ay lalago ang business natin, uunlad tayo at hindi tayo magkakaroon ng problema. Kung meron man, madali natin masolve kasi may mga mentors tayo, marunong tayo makinig at ginagawa natin ng tama ang business. So, yun lang. Kung nakarating ka sa dulo ng video na to, i-follow mo na yung ating Facebook page na Sandugo TV Sandugo TV Agribusiness Vlog. Yan yung ating Facebook page. Tapos yung ating i-click mo yung QR code na nasa screen at yan ay it will take you to our page. Tapos i-subscribe mo na rin itong channel natin na to dahil malaki na itutulong ng subscription mo, ng comment mo at saka ng iyong like at saka yan. Marami tayong natutulungan. Thank you so much. God bless and see you all sa susunod nating video. Bye bye.